Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Marison J. Anatalio at ako'y magbabahagi ng patungkol sa Kabanata 35 ng Noli Me Tangere na may pamagat na haka-haka o ang ibig sabihin ay palapalagay o paniniwala. Mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Don Filipo, isang tiyente mayor; Padre Damaso, isang praring Pransiskano; Crisostomo Ibarra, binatang nag-aral sa Europa; Maria Clara, anak ni Kapitan Tiago; Kapitan Martin, mga magsasaka; Kapitana Maria, kampi kay Crisostomo Ibarra laban kay Padre Damaso; Hermana Rufa, kampi kay Padre Damaso at laban kay Crisostomo Ibarra; Kapitana Tinay, mga matandang babae; Kapitan Basilio, kalaban ni Don Rafael sa usaping lupa; Kapitan General, pinakamakapangyarihang opisyal ng Espanya sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga talasalitaang ginamit sa kabanatang ito? Una, lumaganap o kumalat. Ikalawa, pagtimpi, pagtitiis o pagpigil sa sarili. Ikatlo, sumabad, napigil o sumingit. Ikaapat, nalugod o natuwa ng lubos. Huli, bendisyon o basbas. Buod ng Kabanata 35, haka-haka. Daling lumaganap na usapan sa buong bayan ng San Diego ang mga kaguluhang namagitan kina Crisostomo Ibarra at Padre Damaso. May mga hindi naniwala, subalit parang apoy na lumaganap ang balita. May napabalita pang ang patay na si Padre Damaso at duguan ang mukha ng ito'y ibangon. Nagbigay ng iba't ibang opinyon ang mga tao. Hindi pinipilit ang relihiyon kanino man. Nakapagtataka ang ginawa ng paring Pransiskano, sabi ng lalaki. Samantalang hinihintay ng kapitan ang pagdating ng Kapitan General sa isang maliit na dampa sa bukana ng San Diego. Kung naging matimpi lamang si Ginoong Crisostomo, sana'y hindi umabot sa ganoon ang pangyayari. Agad namang tumugon si Don Filipo. Ang sabihin ninyo'y kung si Padre Damaso sana ang nagkaroon ng kahit kalahati man lang ng pagtitimpi ni Crisostomo. Ang nangyari, siya'y pa'y nag-asal bata sa kanilang dalawa. Walang naglakas ng loob para awatin siya maliban sa anak ni Kapitan Tiago. Walang makapigil kay Crisostomo Ibarra sapagkat wala itong kinakatakutang otoridad, wika ni Kapitan Martin. Iyan ba ang paniniwala mo? Usisa ni Kapitan Basilio. Naniniwala akong hindi pababayaan ng bayan si Crisostomo, pahayag naman ni Don Filipo. Ipinapalagay ni Don Filipo na naghihintay daw si Ibarra na tulungan siya ng taong bayan bilang pagtanaw ng utang na loob sa kabutihan na gawa niya at ng kanyang ama. Samantala, nanindigan ang kapitan ng bayan na wala silang magagawa sapagkat laging nasa katwiran ang mga prayle. Ani ni Don Filipo, nangyayari ito dahil hindi nagkakaisa at watak-watak ang mga taong bayan, samantalang ang mga prayle at mayayaman ay nagkakabuklod-buklod. Ano ang mararamdaman mo kung sakaling marinig ninyong hinamak ang namatay ninyong asawa, ngunit walang ginawa ang anak ninyong si Antonio? Hindi ko siya bibendisyonan, tugon ni Hermana Rufa. Agad namang sumabad si Kapitana Tinay. Hindi ko iyon kayang gawin sa aking anak. Hindi ko maipagkakait ang aking bendisyon. Pero kung ako ang tatanungin, hindi ko pa alam ang aking gagawin. Natakot naman ang mga matatandang babae sa bayan dahil kung hindi nila panigan si Padre Damaso, ay baka mapunta sila sa impyerno. Nalugod naman si Kapitana Maria sa pagtatanggol ng binata sa kanyang ama. Ang mga magsasaka ay biglang nawalan ng pag-asa dahil baka hindi matuloy ang paaralan dahil kapag nangyari iyon ay baka hindi makatapos sa pag-aaral ang kanilang mga anak. Ano ang pangyayari sa kabanata na masasalamin pa rin sa kasalukuyan? Nakalulungkot mang isipin pero sa panahon natin ngayon ay may mga tao pa rin na nagpapakalat ng mga mali o peking impormasyon sa mga pangyayaring kasalukuyang lumalaganap. At dito na nagtatapos ang aking presentasyon patungkol sa Kabanata 35 ng Noli Me Tangere. Maraming salamat!